Mga sangkay, ang Amerika ngayon ay nagsalita na po kung kailan sila dedepensa o atake po sa China. Ito po ang ating aalamin at pag-uusapan ngayon. Magandang oras po sa lahat ng mga solid sangkay, sa lahat ng mga kababayan po natin na nanonood ngayon. I'm sure marami po sa inyo ang interesado sa topic na ito kasi nga po umiinit po ang banggaan ng Pilipinas at China. At gaya nga po ng sinasabi ng mga expert, kapag may maling lang dyan mangyari sa West Philippine Sea, baka mangyari nga po ang digmaan ng Pilipinas at China. Anyway, bago tayo magpatuloy, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel, mga sangkay. So sa baba ng video na to, i-check nyo na lamang, makikita nyo po dyan yung subscribe button. Pindutin nyo po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. At kung kayo naman po ay nanonood sa Facebook, huwag nyo rin pong kalilimutan na i-follow ang ating Facebook page. Dahil dito mga sangkay, nag-upload po tayo ng mga mahalagang impormasyon patungkol po sa mga nangyayari sa ating mundo. At dito din po sa Pilipinas. Ayon po sa US, mga sangkay, ang Pilipinas daw po ay pwede nang mag-invoke, okay, ng tinatawag na Mutual Defense Treaty sa US. Just in case mayroon pag-atake na ginawa ang China. Ngayon, umiinit kasi ang banggaan, di ba? Kapag mayroon daw pong pinatumba ang China dyan sa West Philippine Sea, dyan po mangyayari ang digmaan at maging ang Amerika ay aatake sa China. Ayon po dito, the Philippines can invoke the 1951 Mutual Defense Treaty. Ayan po, ito po yung kapag daw po ang isang sailor or a member, isang miyembro ng military ng Pilipinas ay pinatumba nitong China. Ayan po mga sangkay. Kapag nangyari yan, saka lamang po magte-take ng action itong Amerika. Kaya nga po mga sangkay, binabantayan po natin itong nagaganap ngayon. Ano nga ba ang gagawin itong China? Kasi umiinit po talaga yung sitwasyon. Na at any moment, nakikita po natin itong nangyayari na at any moment, pwede po talaga mangyari na mas lumala ang tensyon at may mapatumba dyan na Pinoy. Kasi ngayon, pangalang mga sangkay, di ba? May mga Pilipino na nadali po sa pamamagitan ng pangbobomba ng tubig or water cannon nitong China. So sabi po dito, speaking at the US committee briefing last week, Indo-Pacific Command Chief Admiral John Aquilino said, China has become increasingly aggressive and emboldened in the West Philippine Sea. And again, eto mga sanggay ito ang sinabi. Kapag daw po may mapatumba o kahit yung mga mangingisdang Pinoy, pinatumba nitong China, saka po aatake itong Amerika. Kumbaga, para po siyang ano ba tawag dito? Yung ng nuclear na at any moment pwedeng mapindot. Isang pindot lang ng tinatawag na Mutual Defense Treaty. Boom. Rerekta daw po ang Amerika. Kasi yan po yung kanilang kasunduan, itong tinatawag na 1951 Mutual Defense Treaty. At kung titingnan po natin ngayon, talagang tumitindi po ang sigalot. 7 Philippine Navy personnel were injured in separate water cannon incidents by China Coast Guard vessels against Philippine resupply boats on its way to Ayungin Shoal this month. Yan na nga po ang sinasabi ko mga sangkay. Ayon po dito, he warned that the Philippines was a really critical hotspot right now that could end up in a bad place due to China's illegal actions in the West Philippine Sea. So hindi lamang po tayo ang nagsasalita niyan, kahit po sila. Okay? Kahit po Amerika, sinasabi po dito na ang Pilipinas po talaga ay nasa critical hotspot ngayon na pwedeng mag-end up sa isang masamang kalagayan dahil nga po sa ginagawa nitong China. Kanilang mga illegal actions dyan sa West Philippine Sea. I would hope that the international community condemnation of those actions is enough
to get the Chinese to back off. But if it doesn't, it could go in a bad place. Ayun po yan sa warning. Sabi po niya, I'm concerned about where it can go. So, siguro naman, nagigets na po natin na pwedeng humantong ito sa digmaan mga sangkay. Ayan o. Sana daw, itong pagkukundina ng international community ay enough na para itong mga Chinese dyan po sa West Philippine Sea na nasasakop po sa Pilipinas ay umalis na. Pero kung hindi, sabi po dito, mapupunta po yan sa masamang kalagayan. At nag-warning po siya, na concerned daw po siya kung saan yan patutungo itong problemang ito. Ayan o, ito po yung mga nadali ng China. Nito lang yan, mga sangkay. He said the Philippines, a longtime military and treaty ally of the United States, could invoke the mutual defense if any attack against Filipinos in the West Philippine Sea would result. Kapag nagresulta daw po ng pagpanaw, okay, may mapatumba dyan na Pinoy. Ayan na, pipindutin lamang po yan. Boom! Aatake na po ang Amerika sa China. Ayan o. The Philippines, if a sailor or soldier or one of the members or one of their members, ayan, mga sangkay, isa daw po sa mga miyembro ay mapabagsak, pwedeng pindutin na itong Article 5 of the Mutual Defense Treaty. Ayan na, pwedeng ipatupad kaagad mga sangkay at any moment, basta may mangyaring ganon. So, I hope, I'm praying na hindi po talaga mangyari at hanggang balyahan lang, hanggang ganun lang, mga sangkay. Pambihira. Under the Mutual Defense Treaty, sabi po dito, Manila and Washington agreed to come to each other's aid in case of an armed attack on a public vessel troops or an airship. Ayan po pala yun. So, ibig sabihin, hindi lang pala Amerika. So, kung may gagawin din po ang mga kalaban ng Amerika, sa US, yun din po ang gagawin ng Pilipinas. Re-responde ng talagang may pangil. Ganun din po ang Amerika sa Pilipinas, which is tayo naman ngayon ang talagang pinag-iinitan ng China. Sabi po dito, Aquilino said, there are procedures in place to avoid dangerous and unsafe accidents at sea, citing the Convention of the International Regulations for Preventing Collisions at Sea. So, mga sangkay, ano to eh? Medyo mahirap po itong basahin ngayon kung ano ang mga susunod na magaganap. No? Dahil nga po sa mga biglaan lamang po na mga resulta na ginagawa po nitong China. Minsan okay kausap, minsan biglang bang, mayroon na naman pong ginawa. No? So, sa ngayon, mahirap pong i-judge ang mga magaganap. Pero, kung titingnan po natin din, malaki ang posibilidad na magkaroon ng digmaan kung hindi po ito maaayos. No? Well, ano sa tingin nyo? Anong komento nyo tungkol dito? Tingin nyo ba? Tingin nyo talaga magkakaroon ng isang malaking digmaan? At tingin nyo, ang Amerika ba ay makakatulong sa Pilipinas sa digmaan na ito? At eto pa ang tanong. Papahayag ba kayo na magiging isa na namang battleground ang Pilipinas kagaya po nung World War II sa pagitan po ng Amerika at Japan? Papayag ba kayo na ito na naman, yung lupain na naman natin? Kasi sigurado, hindi lang naman sa dagat yan. Pupunta po yan sa kalupaan. Papayag ba kayong mga Pilipino na ang Pilipinas na naman ang isa sa magiging battlefield kung mangyayari itong World War III? Just like the old days. Ano po ang inyong opinion? Just comment down below. And now guys, I invite you, please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube, okay? Then click to subscribe, click the bell, and click all. Kung na po ay magpapaalam, this is me, Sangkay Janjan. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.